Kaya na itong kusog ang palakpak atong mga mama. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Pasensya na kayo nga we cannot celebrate the way we celebrate our Mother's Day because of our social challenges nowadays. But nonetheless, naningkamot ang simbahan nga mapaabot sa inyo ang gugma sa mga bana, sa mga anak, sa iglesia, ngadto sa atong mga mama karong buntag. Okay, so if you have your Bible, open your Bible, get your notebook and Bible. Labi na sa mga dalaga gulitaw, you have to take notes twice today. Importante na yung mensahe para sa inyo. Igsoon, ingon sila nga kung maminyo na daw ka, you have 3 rings. Pag maminyo na ang tao, you have 3 rings. Number 1, engagement ring. Sa among panahon sa una, wala pa ni engagement ring. Pero karon murag dili ka pwede maminyo kung walay engagement ring. Ikaduha, dunay wedding ring. Tanaw sa mga wedding ring sa mga minyo. Ikatulo, ang suffering. Tinuod no, taliwala sa ato ang kahimtang, we are in the midst of this twisted generation. Crooked generation. Lisod magpadako og anak sa atong panahon karon. Lahi sa panahon sa unang panahon. Kaysa atong panahon karon because we are in the midst of this twisted generation. Ang tama sa Bible, mali sa kalibutan. Ang mali sa Bible, tama sa kalibutan. So, it is more challenging today to raise our children because we are in the midst of this kiningkiyutik nga generation. But I believe that God is still in the business of raising godly parents. I still believe that one with all my heart. Nga ang Dios wala nagundang pag-raise up og mga Dios nun nga mama, mga Dios nun nga lula. Aron mo barog itudlo ang kamatuoran ngadto sa ilang mga anak in the midst of this crooked generation. I believe that one, and I believe also that you have the grace of God to do that very important task. Ang pagpadako sa inyong mga bata. So, series break muna tayo. Happy Mother's Day to all our mothers. Our text today is found in 2 Timothy chapter 1 verse 5, and our theme will be living a godly legacy. Living a godly legacy. Palakpakan sa nato ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo. Okay, let us try to read this one. In 2 Timothy chapter 1 verse 5. I am reminded of your sincere faith. It is Paul talking to young Timothy. Okay? I am reminded of your sincere faith, referring to Timothy. So si Pablo believe kaayo sa pagtuo sa batan-on nga si Timoteo. He was so impressed. No? He was so encouraged by the faith nga gi-exemplify ni young Timothy. No? A faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure it dwells in you as well. So, si Pablo, i-recognize niya ang effort, ang pagpaningkamot sa lula ni Timothy nga si Luis o sa iyang mama nga si Eunice. Pwede naman nung tamingon si Pablo nga, Timoteo, grabe believe kay ko sa imong pagtuo ba? Grabe ang imong pagtuo. Makapalihok sa bukid. Makapabuhat og mga milagro diha sa Ginoo. Pero Paul never forget to give the credit sa mama ug sa lula ni Timoteo. And I would like to give a reminder sa atong mga single mom today. No? Sa atong mga single mom. Igsoon, si Eunice is a single mother. No? Wala na mention ang papa ni Timoteo. I don't know nga nung wala siya na-mention in the Bible. Kaisa lang siya gi-mention sa Bible, pero wala siya na-mention ang iyang pangalan.
Wala ta kabalo unsay rason nganong wala na mention ang iyang papa. Siguro mibiya sa ila or siguro namatay na. Pero wala na mention nga ang papa ni Timoteo usa ka magtutuo. Ang gimension ang iyang lula magtutuo og iyang napasa ang godly legacy ngadto sa iyang anak nga si Eunice og si Eunice iyang napasa ang godly legacy ngadto sa iyang anak nga si Timoteo. Mga igsoon, kabalo ko kasagaran sa ato. Dili man siguro tanan labi na sa mga mama ug papa. Kasagaran sa ato gusto ta nga dunay mahatag nga ligasiya sa atong mga bata. Gusto ta nga dunay masunod nila. Munang nagapaningkamot kita, why? Because we wanted to leave them a legacy. But parents, let me remind you today, not just a simple legacy, but the legacy that is our priority is a godly legacy. Kanang bitawng a legacy that will outlast our lives on earth. Kanang bisan didto sa langit mapuslan ang ligasiya nga atong ibilin sa atong mga bata. Lahi-lahi tag prinsipyo mga igsoon, but I believe nga kitang tanan gusto nga dunay ligasiya nga mabilin sa atong mga anak. Ang uban kahabtangan, ang uban kaalam, ang uban kautangan, ang uban balatian. Ay nagipamana ng mga balatian, no? So i-cut off na, i-pray, Lord, I renounce this illness, this sickness in my family. Surround my family with your glory. That this sickness cannot penetrate to my generation and to the generation of my generations. So ato na nang putlondaan ang mga balatian. Now mga igsoon, kitang tanan kabalo nga ang atong lawas will come to an end. This physical body will cease to exist one day. Kitang tanan. And the most important thing nga ato sigurong i-focus today, because I believe that preparing a legacy is not today. Dapat sayo pa, the early, the better. Dili kay kanang panahon ng hapit na kakuhaon sa Ginoo. Now, it's the most important thing to focus on building a godly legacy to our children. Today is Mother's Day, mano? So this message is centered on you. Pero para ni Satanan. I would like to submit this morning that the life that you live is the legacy that you live. I will repeat that phrase. The life that you live is the legacy that you will live. Buti pasabot, kung unsa ang importante sa imo, mo na ang ligasiya nga imong ibilin sa ila. Kung asa ka busy kaayo, muna ang ligasiya nga imong ibilin sa imong mga anak. Sa uban, siguro, bank account. Sa uban, siguro, career. Sa uban, ang gusto nila, kwarta. Sa uban, gusto nila, professions. Nak, eskwela nak, para mo graduate ka, you have a good future. There's nothing wrong with having a good future. But the problem is, if you remove God in the equation of life, that will become wrong. Nak, paningkamot na. Aron ka makagraduate. Nak, paningkamot makagraduate ka, aron ka makatrabaho. Nak, paningkamot makatrabaho ka, aron doon na kay kwarta, mapadako nimo ang imong mga anak. Mapa-eskwela nimo sila sa mga nindot nga eskwelahan. The problem of that desire is, you are removing God in the equation. Mga mama ug papa, dili pa ulahi ang tanan. The only reason why God give us an occupation, the only reason, take note of this one, nganong gitagaan ka og trabaho sa Ginoo, nganong gitagaan ka og kwarta sa Ginoo, why God give you a good business, why God give you a good career, is for you to improve your service before God. So that you can serve God the best way that you can. Gitagaan kag sakyanan sa Ginoo aron mas nindot ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Can you say amen? Wala ka tagay sakyanan sa Ginoo aron lang makaabot bisan asa. The most important thing is God give you this vehicle para bisag pandemic makaabot ka sa simbahan. Can you say amen? That's the only reason why God give us job. Why God give us bank account. Why God give us money. So that we can serve God the best way that we can.
Tama po ba? So, ano makapangalagat na bitaw nga without limitation, bisag mag-ulan, makaabot ang simbahan, kay nga naman, naatay mga sakyanan. So, that's the only reason why God give us an achievement, improvement in life, so that we can serve Him better. Palagpakan nato ang Diyos. Now, the question today, how to live a godly legacy? Unsaon man ako, pastor, pagpasa sa akong mga anak kining legasiya that will last for eternity. Okay, number 1, lead them to the Savior, or lead your children to the Savior. Dad-a sila diha sa atong manluluwas. Malachi chapter 2 verse 15, I was so amazed when I found this verse, because most of the time, pag Malakay na gani ang i-mention, it is always referring to our tithes and offering. But I was so shocked when I found this verse, Malachi chapter 2 verse 15, I choose the New Living Translation. It says, then the Lord make you one with your wife. Talking about marriage. Okay? Didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit, you are His. And what does He want? So, si Prophet Malakay nangutana, unsa ba ang katuyuan sa Ginoo nganong dunay kaminyoon? Why marriage? Why? And I saw in this verse the profound reason why there is marriage. Okay. And what does He want? O say ang gusto? Godly children. Not just children, but a godly offspring. A godly children, a godly seeds. Nganong naa ang mama o ang papa, the kingdom purpose of marriage is to raise up a godly children. That's the kingdom purpose. Of course, no? Kabahin na diya nga malipay ang mama, ang bana ug asawa. But behind with that purpose, there is an ultimate purpose. This is the kingdom purpose. This is the kingdom-driven purpose. And that is to raise up a godly children. Si mama, si papa, magtinabangay, padak-on ang ilang anak, dad-on dinha sa sabakan sa Ginoo. This is the reason why God gave marriages to the people. Nganong dunay kaminyoon aron makaproduce kitag mga Dios nun nga mga anak. Now, munang ingon ang Bible, do not be equally yoked with the unbeliever. Ngano man. Because in marriage will become as one. Paano nimo hiusahon ang dili magtutuo sa usa ka magtutuo? How can you unite darkness with the light? Hello somebody. Sa mga dalaga pa og ulitaw. Ayaw pataka lang og pamili nga sikat manggod pastor. Gwapo manggod pastor, sexy manggod pastor. Stable na manggod pastor. Munang the Bible is so bold, strong, give us the command, do not be equally yoked with the unbeliever. Muni ang gisugo sa Ginoo sa mga Hudiyo. Nga ayaw mo pagminyo sa mga hintil sa unang panahon, no? Cast out magid ang mga Gentiles. Kinanglan ang mga Hudiyo magminyo lang sa ilang isig ka mga Hudiyo. Bibitaw nang naay mga Samaritan sa Bible because the Samaritan is the result of the intermarriages nga nahitabo sa mga Hudiyo ug sa mga hintil. Ang ilang anak gitawag og Samarianhanon or Samaritan. Dili na pure nga magtutuo. Pero ang Bible, grabe ang grasya sa Ginoo, no? Because salvation niabot ngadto sa tanang mga tao. So muni, this is the ultimate purpose of marriage. Nga ang mama o papa should be in holiness. And they will help each other, magtinabangay sila, padak-on ang ilang mga bata ngadto sa Dios. Mga igsoon, raising a godly children is the greatest task. Take note of this phrase, the greatest task in the planet.
Maybe this is the first time that you will hear this one. Mao ni ang pinaka-importante nga trabaho dinhi sa kalibutan. Ang pagpadako sa atong mga anak nga Dios nun. Everybody say, pinaka-importante. Say it one more time, pinaka-importante. Say it the last time, pinaka-importante. Mas importante pa siya isong kaysa akong pagwali. Ang akong pagpadako kang ati doon, mas importante pa sa akong pagwali. Mas importante pa sa imong trabaho. Oh my goodness. Mas importante pa kaysa pagtukod nimo og building. Mas importante pa kaysa pagpabalay nimo sa ila. Mas importante pa kaysa pagsanina nimo sa ila. Mas importante pa kaysa pagpakaon nimo sa ila. Can you say amen? Mas importante nga mudako sila nga may kahadlok sa Ginoo. This is the most important job in the planet, and yet the most neglected job in the planet. Mga bitaw na kay mga broken marriages, kung dili broken marriages, broken families. Kung dili broken families, broken people. Why? Because failure in the family. Kabalo ta mga igsoon that the family is the basic unit of the society. It is the primary unit nga gibuhat sa Ginoo. It's not the Bible school, it's not the school, it's not the church. It's not the government. Ang pinakaunang institusyon nga gibuhat sa Ginoo is the family. Sa diyang iyang giusa si Adan ug si Iba. And then they give them the command. Produce children that will bear the image of God. Because you are created in my image, produce children that will bear my image. Mga mama ug papa, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Mas importante pa ang pagpadako sa inyong mga anak kaysa inyong trabaho. Kanang pangandoy ninyo nga trabaho, mas importante pa ang inyong mga anak-anak. Some of us spending most of our time in our job, and then ask kung pangutan taon sa rason because of our family, it's wrong. Because of our children, it's wrong. Your primary role is not to provide for them nga doon na sila'y makaon. It's not to provide for them nga doon na sila'y matulugan. It's not to provide for them aron doon na sila'y masanina. All of those are important. I'm not discrediting the importance of those things. Importante nga doon ay makaon ng bata. That's part of our responsibility. Importante nga doon na siya balay nga masilungan. Importante nga makaeskwela siya. Pero mas importante nga makaila siya sa atong Dios. That is the most important job. Mama o papa, do not delegate your children to somebody else. Muna karon mga igsoon, there was a preacher that says, ingon siya, discipleship is not the job of the church. True discipleship is the job of our home. Ang disipulo, ang pagbansay sa atong mga kabataan dili trabaho sa simbahan. Discipleship program is not supposed to be happening in our churches. It is supposed to be happening dito sa atong mga balay. Ikaw mismo ang magdisipulo sa imong mga anak. Ipasa nimo ang ligasiya nga gusto nimong mahimo siya. Can you say amen? It should be that way. Pwede siguro i-on ang aircon dito sa sa likod. Okay, so parents, mga mama, mga lula, we are losing our children. Take note of this phrase. We are losing our children. Wala lang mo nakabantay, pero we are losing them. Kabatay mo karon sa atong mga panahon? We are losing our children. Dunay mga trabaho pero dili kabalo mo respeto og mga ginikanan. We are losing them.
Dunay mga educational attainment, pero walay mga maayong pamatasan. We are losing them. Because somehow we failed to disciple them while they were still young. The father and the mother sa Book of Deuteronomy, klaro dito gihisgutan ang papa magid ang spiritual leader. Pero sama kang Eunice, dili imposible bisag wala kay bana. Dili imposible bisag ang imong bana dili magtutuo. Kay si Eunice, iyang napadako si Timoteo kauban sa iyang lula diha sa pagsunod kang Kristo. Manang ingon ko kaglina, there is grace that is available for you aron mapadako ninyo ang mga bata ngadto paingon sa Ginoo. Mga mama, mga lula, mga papa, di ta pwede maglingkod lang o wala tay buhaton, magtanaw na lang. Kinahanglan sakmito nato ang atong mga anak gikan sa kamot sa kalibutan. We have to fight for them. We have to stand for them. Kinahanglan nga ato silang ipaglaban. Do not give up on them. Again, there is grace available for you. Usahay, lami na kay mamunal, no? Pero salamat na lang sa grasya sa Ginoo. Can you say amen? Sa mga dunay anak ng lalaki, lami na kayo manumbag, pero salamat na lang sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. Salamat na lang sa grasya sa Ginoo. Lami na kayo mong palayas o anak, pero salamat na lang sa grasya sa Ginoo. Can you say amen? Sa mga anak pod, pastor, kapoy kay manghugas og plato, pero salamat na lang sa grasya sa Ginoo. Nakapanghugas kong plato. Praise God. Lisod maghatag sa ginikanan og kwarta, pastor, pero salamat na lang sa Ginoo nakahatag hapon ko sa akong ginikanan. It is because of the grace of God that you can do what you cannot do. Can you say amen? Kining grasya sa Ginoo mo ni magtukmod sa imo nga mahimo bisan katong mga butang nga dili nimo gusto buhaton. It is all because of the grace of the Lord. Palakpakan nato ang Dios. Oh, Lord, have mercy. It is all because of the grace of God. Nga hangtod karon naa paghihapon ang mga ginikanan ug mga anak sa usa ka panimalay. It is all because of the grace of God. Now, how are we going to do this one? Unsaon nato sila pagdala sa presensya ni Kristo diha sa kaluwasan? Okay. Very familiar verse. Diyan ako nabasahon kay kabalot ang tanan anang nga kitang tanan makasasala. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. What is the meaning of this word train? Ang kahulugan aning English word nga training or train is, it means giving them no options. I will say it one more time. It means giving them no option. So, buti pa sabot, if I will remove that one, give your child no option in the way that he should go. So that when he is old, he will not depart from it. So, buti pa sabotan na, Pastor. Okay. Let us give an example. Introduce to them Christ as early as possible. Samtang bata pa sila, ipaila-ila na kanunay sa ila si Kristo. Ipaila-ila na kanunay sa ila ang Bible. Ipaila-ila na kanunay sa ila ang simbahan. Ipaila-ila na kanunay sa ila ang Bible study. Ipaila-ila na kanunay sa ila ang importance of soul winning. Ipaila-ila na kanunay sa ila ang importante nga magpili sila og Dios nun nga kaparihas. Samtang bata pa sila. Train them up. Give them no option. Mangutana ko sa inyo, nganong ang mga bata sa bukid kusog mga og gulay, nganong ang mga bata sa syudad dili kabalo mukaon og gulay? Why? Because we give them options.
Unsa imo anak? Hotdog, fried chicken, gulay, of course. Unsay piliyon sa bata? Oh. You're not a good parent. I must tell you this one. Nganong sa bukid, kusog mga o gulay ang mga bata? Because they have no choice. They have no option. Kung dili sila mukaon, magutman sila. Kung di sila mukaon, mamatay sila. Because there's no other viand in the table. Gulay. Everybody say bulay. Bulay, mukaon og bulay. Para ko na maglutas ka sa mga si pastora di makarelate ano pasensya na pastora. Para ko na maglutas ka og bata. Di ba kung maglutas ka bata unsay ginahimo sa mama? Di ba ginabutangan niya og kanang something kanang pait ang iyahang ano? Kay ngano man? So that baby you're not leaving an option to the baby. Wala ilaing option ang bata, di na lang gibututoy kay pait man. Giving them or him or her no option. Basta, again child ang gisgutan dinhi. Wala ingon diri mga dalagag ulitaon lahi na po na sila nga level. Samtang bata pa sila, give them no options. Why? Because they don't know what is good for them. Wala sila makabalo unsa ang maayo sa ila. So munang i-train nimo sila. Bansayon nimo sila. Ayaw na sila pangutana, mukaon ka gulay nak? Ayaw na pangutana, kaon o gulay kay makaayo ni sa lawas. Padi ko mukha o gulay, wala tay laing sudan, gulay ra. Ang problema kay ang mama magpapadi man pud mukha o gulay. That's the problem. Kay ang mama magpapawa po natudluan sa lula nga mukaon og bulay. Again, dili pa ulahi ang tanan. Og mga mama ug papa magluto og sudan gulay, no option. Mukaon ka, di ka mukaon, wa tay mahimo kay wala tay laing sudan. Don't give them options. Ayaw na pangutana, nak, musimba ka? No, ayaw na pangutana, nak, manimba ta, mag-ilis ta kay Domingo karon panahon sa Ginoo. Nak, ayaw na ka mo join ka sa prayer meeting ubanta. Ayaw na, dag ka sa prayer meeting, nak, matutag prayer meeting kay mag-ampu ta. Mag-join ta sa Bible study. Hello somebody. You don't give them options. Of course, it's not automatic. Sa sinugdanan, dili gina sila. Pero, maningon nga, train up a child until they will learn to like it. They will learn to embrace it. Until they will learn to love it. And when the time happens, they will not depart from it. Palakpakan nato ang Ginoo. Ang bata di ginakanunay, dili ganahan mo aning simbahan. Pero sige nimo nagdadog simbahan, dili nimo tagag option. One day he will learn to like it. Kanunay, ganahan na siya simbahan. Hangtod, i-embrace na niya ang simbahan. Hangtod, he will love to be in the church. And when he is old, dili na niya biyaan nga pagtulunan. Can you say amen? That's how you bring them to the Savior. Introduce to them the Savior. Samtang bata pa. Hangtod nga ilan ang dawaton ang pagtulunan, ilang dawaton si Kristo sa dihang mga dagko na sila. Ingon ana mga igsoon ang pagpadako sa mga bata. Kung gusto ta nga ang atong mga bata musimba kung mudagko na sila, dada sa sila simbahan samtang gagmay pa. Ayaw katingalang anak, ngano di makagasimba? Basig sa gagmay pa sila, wala nimo sila nadala-dala sa simbahan. Of course, it's not i-guarantee nga ang atong gipangdalang mga bata sa simbahan, kanunay mo atong simbahan, mo atong simbahan, no? Because pagdagko nila, they will make a choice. But again, that's our responsibility to train them. Kung atong nahimo na nga pag-train up sa mga bata, it's their choice na sa pagdako nila. So that is the way
we should raise them. Inana, supposedly, ang pagpadako sa atong mga anak. Give them no options. Dabi, pastor, kung dalagang ulitaw na, give them limitations and restrictions. Again, limitations and restrictions. So dili na no option kay mga ulitawag dalaga doon na sila ay capacity to decide what is right and what is wrong. Kabalo na sila. Pero taliwala na anang kabalo na sila mag-decide unsay tama unsay mali. Pero kabalo ta that we are sinners. No? Mga dalagag ulitaw, ayaw mo katingala nganong inyong mga mama ug papa mubadlong sa inyo ha. Kabalot ang tanan nga kita gipakataong makasasala. You are inclined to do sin. And that is why ang mga ginikanan mo badlong sa ato. Kaya nga naman, dili gusto ang atong mga mamagpapa nga makasala mo. Kabalo na mo mupili sa right o wrong, pero ang temptation, mas kusgan usahay kaysa atong pagtuo. Okay, so mga ginikanan, give them limitations and restrictions. Pag dagko na ang mga bata. Now, that is the first thing to do. Lead them to the Savior. Train them up. Number 2, lead them to the service. Okay? To the Savior. Second, to the service to the Savior. Dili lang sila makaila sa Ginoo apan mga lagad sa Ginoo nga ilang nailhan. Igsoon, nakaana ko ba? This is the most selfish ambition. Para sa kwa, this is the most selfish ambition. Kanang bitawng makailalang ka sa Ginoo. And then period na. Selfish nga ambition kanang gusto lang ka nga malangit ka aron dili ka mahitumpawa sa impierno. Para sa ko, it is a selfish kanang ambition. Because I believe nga God save you to serve Him. Wala na human sa imong kaluwasan. Giluwas ka sa Ginoo kay gusto ka gamiton sa Ginoo. Dili lang ka aron kay gusto ang Ginoo maluwas ka gikan sa impierno. Mama, lula, papa, tudloi ang mga bata samtang bata pa nga mga lagad na sa Dios. Again, train up the child. Samtang bata pa. Serve, 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 serve. Kana bitang, they will be kingdom-oriented, driven-oriented. Kanang service-oriented ng mga bata. Kanang dili bitaw mahimutang pag tanaw niya nga simbahan dito hugaw pa man kisa may maghinlo adto. Service-oriented ang kasing-kasing sa bata. Dili siya mahimutang kung dunay mga trabahoon or buluhaton labi na dinhi sa gingharian sa Ginoo. Mga igsoon, ang uban sa ato success is graduation. Ang uban sa ato success is occupation. Ang uban sa ato success is position. Ang uban sa ato success is possession. But you know what? The true success in the Bible, again, I will be talking biblical concept. I will not be talking the concept of the world. I will not be asking your opinion. Because I know that your opinion comes from bisag kinsa lang nga mga author, writer. No. Ako, bahala na kano. Basa kay sa Bible ko. Unsa may success sa Bible? Ingon sa Bible? What profit is it to man if he gains the whole world but loses his own soul? So, unsa day ang kalampusan sa Bible? Ang kalampusan sa Bible, kanang when you meet Christ and serve Christ. This is the ultimate success of man. Makaila sa Dios o mga lagad sa Dios. It's not having profession. Of course, no? It's wonderful, it's good to have profession, to have position and possessions. Again, akong ibalik, the purpose why God give you that possession is for you to serve God the best way that you can. Okay, so real success is when you found God and serve God. Can you say amen? Munang tinuod nga kalampusan. Ang balay igsoon dili nato madala sa langit. Daghang natag mga higayon nga
nakadungog aning wali, ang mga butang dili nato madala sa langit. But nganong all of our effort, our strength, our time, we spend it so much to accumulate all these things. Sa kabalo man ta, nga dili nato na madala sa langit. Again, because we have the culture of this world. The world will tell you, you have to be the first. The kingdom will tell you, you have to be the last. Can you say amen? Dili sa kalibutan niya, kinanglan ikaw ang pinaka-the best. Dapat kinanglan ikaw ang pinaka-dakong sweldo. Dapat kinanglan ikaw ang pinaka-bright. The kingdom principle, you have to be the last. Sa kalibutan, you have to lead them. Kinanglan mangulo ka. Sa Bible yung siya nga, kung mangulo ka, mangalagad ka. You're not leading them nga mag-una ka. You are leading them by serving them. Muna ang prinsipyo sa Bible. So, it's kanang anti-cultural ang concept sa Bible. And that is why people do not like the biblical principles. Sa pagpadako sa mga bata, can you imagine? 5 years old ang bata mo, eskwela na, tama ba? Most of the time, asa ang bata mag-eskwela? Nasa gawas? Kinder, tama ba? Preschool, elementary, high school, college. Most of the time, tuwa siya sa gawas. Pila ra ka oras ang iyang panahon sa iyang amahan o ginahan. Did you see the point? Our culture is trying to separate us from our children. Without knowing it, and we are just allowing it to happen. Education is the primary role of the parents. It's not the primary role of the educators, of the educational system. It's not the government, it's not the private sectors and schools. Of course, makatabang sila, pero dili na ilang primary role. It's supplemental, it's supplementary, it's not primary. Primary role sa pagtudlo ang mga ginikanan. Sa unang panahon mga igsoon, pag farmer ang papa, unsa ang anak? Farmer nga naman, kay siya mismo magtudlo sa iyang mga anak. That's how discipleship happens. Pag baker ang papa, unsa iyang mga anak? Baker pod. Pag pari ang papa ang mga anak, pari pod. Pag pastor ang papa ang mga anak, pastor pod. We train them to become our disciple. Because discipleship happens in our home. It's not happening in the church. It should not be happening in the church. Pero karon sa atong kultura, ang mga bata makapili og bisag unsa nga kurso. Kanang gitawag nato empowerment. Empowerment. Sumula gina, we are empowering them, but we are raising children without a character. Muna, I was so moved by that preacher, ingon siya. Mga educators ng mga Kristohanon. Please, ana siya, nangay siya, please, always include in your teaching Christ our Savior. That is the true education na mahatag ninyo sa mga bata. It's the wisdom about God. Nga magtutudlo, ingon siya, paningkamuti ninyo nga masukip gininyo sa inyong lesson kana si Kristo. Because na-miss na nila. Kaya it should be taught by their parents, their mother. Pero most of the time, naa sila sa inyo. So, kamo na lang ang mag-supplement sa dili matudlo sa mga ginikanan. Teach them. You can still do it. Igsoon, sa atong panahon karon, daghan kayog simbahan. Mas daghan ang simbahan karon kaysa una. Tama po ba? Mas dagag Bible schools kaysa una.
Mas daghag Christian bookstores kaysa una. Mas daghag mga Christian music kaysa una. Mas daghag Christian book kaysa una. Pero you know what? What saddens me? Mas maayo pa sa una nga wala pa kayo yung mga simbahan kay daghan pang Kristohanon kaysa atong panahon karon. Kung imong tanaw ng mga simbahan sa unang panahon, puno kaysa atong mga simbahan karon. Now, it made me to make a conclusion. Sa unang panahon, gitawag kita nga Christian country. Sa unang panahon. Do you still believe until today we are still a Christian country? I guess not. Nagataas ang rate sa corruption, nagataas ang rate sa immorality, nagataas ang rate sa murder. We are not anymore a Christian country. We are a religious country. But we are not a Christian country anymore. Sa una, Christian country pa. Pero karon dili na. What happened? Imbis karon nga dagko na kayong mga kasimbahanan, nindot na kayong mga kasimbahanan. Aligre na kayo ang pagsimba sa Ginoo. But why is it that people kanabitaw nahimo na inong corrupted ang lifestyle sa mga tao? And it made me to give a conclusion. Mga mama, mga lula, mga papa. Bible school is not the answer. No. Church is not the answer. Daghan naman nagsimbahan karon nganong daghan magapog mga badlungon. Eskwelahan is not the answer. Education is not the answer. Armies and policemen are not the answer. Daghan tang mga pulis karon, pero daghan ka po kay krimen. President is not the answer. President Duterte, we thought nga mukhang na less evil siya pero nagapang evil. Tama ba? Tinuod na kulang-kulangan gamay ang pagkadautan sa kalibutan pero naalang niya. So again, it's not the answer. What is the answer? What is the answer? The answer is our father, mother, lula, lulu will do their share in raising godly children. Kung ang mama nato, mga papa nato, mga lulag, lulo nato, buhaton nila ang ilang responsibilidad sa pagpadako nining mga bata nga may kahadlok sa Ginoo. I believe that one day this whole world will become Christians. Will become Christians. The church is not the answer, my friend. Bisag unsa pakadaghan ang simbahan nga atong tukuron, hangto dili mabansay ang mga bata ngadto sa ilang panimalay. We are not raising children, we are raising monster. And let me remind you one again, mga lulo, mga lula, mama o papa. The most important task is to raise our children to become godly. Ayaw ikambyo sa imong trabaho igsuon. Ayaw ikambyo sa imong career. Ayaw ikambyo sa imong negosyo. That's your primary role. Ingon siya kaganina, train up a child. This command was given to the parents. Mga anak namo no, dili man may perpekto nga mga ginikanan. We are far beyond perfection. You will always be frustrated by your parents. Kay layo ra kaayo mi sa tinuod, but you know what? Arang-arang na lang pud mi sa ubang ginikanan kay kami nakaila sa Ginoo. And you must be celebrating that reality. Nga nakay ginikanan nga Kristo.
Dili may mga perpekto. Pero gasa mi sa Ginoo sa inyo. Sama nga mga bata, gasa sa Ginoo sa amo. This command was given to the parents. Wala na ingon diri, train up. Or ingon diri nga, train yourself, child, in the way that you should go. Nga naman, ang bata dili niya pwede i-train ang iyang kaugalingon. Wala ingon diri nga, ipatrain sa silingan ang imong mga anak mo. Ipatrain sa pastor, sa magtutudlo, no. This command was given to the parents. This command was given to the mother. Muna, before I will close it, before I will forget this one. Mga parents, disciple your children. Kanang provide a space for them. I would like to cite an example myself. Ako pastor. Ako lang anak na adinhi si Ate Don. When I say I will provide myself, I will provide space for her. I will ask her, Ate Don, gusto ka magpastor? Because I am a pastor. My desire is for her to become a pastor. Wala ko ilaing damgo. Tingala mo nga nung wala man na kay-eskwela si Ate Don. Because usara akong damgo. Because for me, that's my primary role. Dili man siguro masabtan ni ate sa pagkakaroon, but one day she will understand. I am providing space for her. Kung dili man siya siguro iyang bana. I will train her to become a pastor or to become a pastor's wife. Sama po sa inyo. What is your profession? Train your children to become your disciple. Ipasa ngadto sa ila ang inyuhang nahibaluan. So, at that time, you are spending most of your time sa inyong mga anak. Kamo ang kauban kanunay. Amen? Amen. Praise the Lord. Mga mama, papa, lula ug lulo. One day ang mga bata, kini mga gagmay nato nga bata, dagan silag amigo nga motudlo nila. Dagan silag amiga nga motudlo nila. Dagan silang magtutudlo nga motudlo nila. Daghang mga pastors nga sila ilang madunggan nga magwali. Pero isa lang ang ilang mama o papa. Okay lang di sila kadungog sa akong wali because I believe daghang pagpastor makawali nila. Pero don't you ever sacrifice your time with them. Kay isa ra ka. Kung dili nila na madunggan sa imo, dili na nila na madunggan bisan kanusa. That's how important is the role of the parents in raising our children. So mga anak, pasayloa ang inyong mga ginikanan. And I believe na kamupod, kinahanglan po mga ipasaylo sa inyong mga ginikanan. And there will be healing. There will be forgiveness in our hearts. And let's start a new beginning. Spending time together as a family. Sama sa ni Joshua, as for me and my house, we will